guys, itong vlog na 'to ginawa ko, para maibahagi natin ang kaalaman, tungkol doon sa issue sa pagkakalibing ni Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung bakit, malaking issue sa mga dilawan yung, pagkalibing ni Pangulong Ferdinand E. Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Ano yung kanilang, dahilan kung bakit, sabi ni Mr. Sana All, ipauhukay niya pa yung libingan ni, former President Marcos. Meron ba tayong batayan, and ano ba ang ating, pinanghahawakan kung bakit karapat-dapat si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na manahimik ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani. So guys, eto, ipakikita ko sa inyo, hindi ho ako eksperto. At eto kasi is, pwede nyo i-search sa Google, and pwede nyo ring i-search yung libro na pinagbabasihan ko. So yung librong pinagbabasihan ko guys is ito, yung Marcos of the Philippines na sinulat ni Hartzell Spence. Si Hartzell Spence po is a American writer from Iowa, and ano siya, nagsusulat siya ng during the World War II. And siya yung gumawa nitong book na Marcos of the Philippines. So, ito, mahirap po makahanap nito. Hindi ko alam kung kasama din ito sa plan na burahin ang pangalang Ferdinand E. Marcos sa history ng Pilipinas. So, doon alamin natin guys. So, meron akong ginawang matrix dito sa aking laptop, and yun ang ipapasilip ko sa inyo, and doon tayo magkukwentuhan. So, watch tayo guys. So, ayan guys. Yan yung libro ng Marcos of the Philippines. Ayan. So, dito ko pinagbasihan yung ating pag-uusapan about doon sa pagkakalibing ni Pangulong Ferdinand Marcos, kung bakit hinahadlangan yung kanyang pagkakalibing sa himlaya ng mga bayani. And then, ano ba yung ating pinagbabasihan, at ano ba yung simpleng sagot doon sa kanilang panawagan na hukayin ang labi ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. So, ito guys, meron akong ginawang PowerPoint. Yan. So, sana makita nyo ng malinaw. Yan. So, yun guys, bakit nararapat si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na nakalibing sa libingan ng mga bayani? So, ano ang basihan ng mga dilawan at gusto pang ipahukay ni Mr. Sana All ang labi ng dating presidente Ferdinand Edralin Marcos? So ito, dalawang katanungan na ating sasagutin sa vlog na ito. So yeah guys. Okay. Clear lang. Yan. So si Ferdinand Edralin Marcos ay ipinanganak noong September 11, 1917. Siya ay pinanganak sa Sarat, Ilocos Norte, sa ancestral house ng mga Edralin. At bigyan ko kayong kaalaman, konting alaman to guys. Ang nagpaanak sa nanay ni Great President Ferdinand Edralin Marcos is yung kanyang tatay na si Mariano Marcos Rubio. So yan. So dito muna tayo kay tatay ni FEM. So si Mariano Marcos E. Rubio
Siya ay isang landowner. Ibig sabihin may lupain sila. Meron silang sakahan sa Batac, Ilocos Norte. Agriculture, business like tobacco and farming, yun talaga ang kinabubuhay doon sa kanilang lugar. So, ang kanyang ama na si Mariano ay isang militant follower ni General Aglipay. So, ito po yung Aglipay. Si General Aglipay po, siya po yung founder ng Aglipay Church. So, sila yung breakaway. Yung Aglipay Church is the breakaway church ng Roman Catholic churches. Dahil alam naman natin, noong panahon ng Kastila, maraming pang-aabuso ang ginawa ng mga praile sa ating mga Pilipino. So, yun. So, itong si Mariano Marcos E. Rubio is an honor student sa Philippine Normal University. O guys ha. So, matalino si Marcos, matalino din yung tatay niya. And ito ay isang lawyer, abogado, educator, legislator, mambabatas at nagsilbing gobernadorsilyo sa Batac, Ilocos Norte. So, yung tatay ni Ferdinand Marcos, which is si Mariano Marcos, ay namatay sa edad na 48 years old. Ito guys, ang maganda dyan. Merong dalawang kwento or istorya. Two sides of story. Kasi ayaw naman natin na magbigay ng fake news. So, sinearch natin sa Wikipedia or sa Google kung ano yung isa. Kasi yung binasa natin ay ayon kay Hartzell Spence sa kanyang libro na Marcos of the Philippines. So, para maging fair po, nilagay po natin yung two sides of the story. So, yan guys. As per Hartzell Spence, Don Mariano was hanged by the Japanese soldier in a tree branch and was killed by a bayonet. So guys, alam niyo yung bayonet. Bayoneta, yung baril ng Hapon, yung dulo nun, may kutsilyo. So, itinali si tatay ni Ferdinand Marcos doon at saka sinaksak ng bayoneta. Okay, so ito magandang twist dyan guys. As per Wikipedia, Don Mariano was killed by the Filipino guerrillas for supporting Japanese government during the war in 1945. Okay. So alam naman natin guys na nagsimula ang giyera ng Hapon sa Pilipinas noong 1942. So guys, tingnan niyong maigi. Ang sabi ni Wikipedia, si Don Mariano ay pinatay ng mga Pilipinong gerilya dahil sa pag-amin nito ng pagsuporta sa Japanese government noong 1945. Paano mangyayari yung guys? Si Ferdinand Marcos nakikipaglaban sa Battle of Bataan noong 1944 kung saan muntik nang mamatay si Ferdinand E. Marcos doon. 'Di ba? Oh, ibig sabihin yung tatay mo, si Don Mariano, nasa side ng Hapon. Tapos, yung anak niya na si Ferdinand E. Marcos nakikipagpatayan noong 1944 sa mga Hapon. 'Di ba? So, dito lang guys, makikita natin simple analyzation. Yung sinabi po ni Hartzell Spence na ang ama ni Ferdinand E. Marcos na si Don Mariano ay pinatay ng mga Hapon, or ang sinasabi ng Wikipedia na si Don Mariano ay pinatay ng mga Pilipinong guerrillas dahil ito ay sumuporta sa mga Japanese government, sa mga Hapon. So guys, sino papaniwalaan natin dito? 'Di ba? Paano mangyayari 'yun, 'di ba? So dapat ito yung dapat i-research ng mga tao, 'di ba? So, ayan guys, oh. Oh, 'di ba? 1944. Si Ferdinand Edralin Marcos ay nakikipaglaban sa Battle of Bataan at yan ay sinaksihan ni General Douglas MacArthur at ni Captain Jameson. So, nakikipaglaban ng anak niya
sa mga Hapon, tapos siya ay sumusuporta sa mga Hapon. Medyo malabo yung guys. So, sige, punta muna tayo sa kanyang ina. Okay, sa ina ni President Marcos, which is si Doña Josefa Edralin E. Quitulio. Yan. So tingnan nyo guys, no? Ang tatay niya landowner ng mga sakahan sa Batac, Ilocos Norte. At si Doña Edralin, Josefa Edralin naman, ay nagmamay-ari ang pamilya nila ng 100 hectare na lupa sa Sarat, Ilocos Norte. At same as agriculture and farming business. Yan guys. Oh. Yan. So parehas din na ang pamilya ng mga Marcos at ang pamilya ng mga Edralin ay supporter ng militant follower ng Aglipay, ni General Gregorio Aglipay. So same din guys, tingnan nyo kung gaano ito ka-match yung parents ni Ferdinand E. Marcos. Honor student ng Philippine Normal University ang kanyang tatay. At ang kanyang nanay ganun din. Marami itong nakuwang mga achievements doon sa Philippine Normal University during nag-aaral sila ng kolehiyo. So yan. And alam naman natin na noong December 30, 1965 ay nanalong presidente ang Ferdinand Edralin Marcos. At syempre, ang kanyang ina na si Doña Josefa Edralin ay naging chairperson ng maraming kumpanya noong panahon ni Ferdinand E. Marcos. Okay, eto yan guys. So, yan. Philippine Heart Center. Alam naman natin kung sino nagpagawa niyan. Diba? Laking puso ni First Lady Imelda Romualdez Marcos na magpatayo ng Philippine Heart Center para sa mga Pilipino. So yun, si Doña Josefa Edralin ay namatay noong 1988 sa Philippine Heart Center. Ito ngayon yung twist guys. So natatandaan natin na may ito yung time na nakiusap si Ferdinand Edralin Marcos kay Mrs. Cory Aquino. Napauwiin na lang sila ng Pilipinas. At handa si Ferdinand Marcos kung ano man kunin lahat ng ari-arian kahit sa Pilipinas or sa abroad. Basta makapiling lang ni Ferdinand E. Marcos ang kanyang ina hanggang sa huling araw nito. So, ang tanong ko dito guys, ganito. Sino po ang diktador at walang puso? Ang isang anak na pinalaya sa Pilipinas at ninakawan ng pwesto na nakikiusap na pauwiin ng Pilipinas upang makapiling ang kanyang ina. Diba? So, sino walang puso guys? Ano ang reason bakit ayaw pauwiin? So, wag na natin puntahan yan. So, dito tayo kasi, ang ating vlog kasi for today is about doon sa ating pinaglalaban. Bakit walang basihan si Mr. Sana All sa kanyang sinasabing ipauhukay niya ang labi ng ating mahal na Ferdinand Edralin Marcos doon sa libingan ng mga bayani. So, yun guys, we will summarize muna ng konti ang kanyang tatay at ang kanyang nanay. Yan. So, both nag-aral sa Philippine Normal University and yun nga, meron lang tayong mga kwento na nakaduda-duda doon sa kwento nila. Kasi, yan, katulad ng pagkamatay ng tatay ni Ferdinand E. Marcos at ganun din dito sa kamatayan ng nanay ni Ferdinand E. Marcos. Okay. So, yun. Siyempre, hindi naman mabubuo si Ferdinand E. Marcos kung wala siyang ancestors, kasi wala siyang mga lolo o lola. So doon na lang tayo sa mga lolo niya. Okay. So si Don Fabian Marcos. Unahin natin si Don Fabian Marcos. Si Don Fabian Marcos ay lolo ni President Ferdinand E. Marcos sa kanyang tatay. So, siyempre, Don Fabian Marcos eh. So, yun, farmers and landowners in Batac. Same as talaga. Serve as justice of peace, teacher, farmer,
Gobernador Silio of Batac. Okay. But English schools in Batac teaches Spanish language to the Americans. Thomasites. Okay, dito tayo guys sa Thomasites na to. Okay. Ang lolo ni Ferdinand E. Marcos na si Don Fabian Marcos is a trilingual. Ibig sabihin, tatlong language ang kaya niyang banggitin. Ito ay Pilipino, Tagalog, so Amerikano, English, at Espanyol is Spanish. Diba? So yun guys, siya ang nagdala ng mga English schools dito sa Ilocos Norte. And halos lahat yung kanyang 7 anak ay pinag-aral niya doon sa eskwelahan na to. At itong mga Thomasites na to, ito yung mga galing sa US na mga tawag dito, nagtuturo. So, nasa 1,000 yan na mga Amerikano na nagtuturo ng English dito sa Norte. So, yun, si Don Fabian Marcos ay namatay noong sa edad na 50 years old. So guys, dumako naman tayo dito kay Don Fructuoso Edralin. So siya naman yung lolo ni Ferdinand E. Marcos sa kanyang nanay na si Josefa Edralin. And yan, gaya ng kanyang lolo, Don Fabian Marcos, landowners naman ito ng 100 hectare doon sa lugar ng Sarat, Ilocos Norte. And ito ay etong si Don Fructuoso Edralin ang nagturo kay Ferdinand E. Marcos na humawak ng baril, pistol and rifle games. At guys, ito yun. Ito yun guys. Etong si Don Fructuoso ay pinsan ni General Antonio Luna. Kilala naman natin kung sino si General Antonio Luna, no guys. So, kung pinsan nito, kung sinasabi nga na si Don Fructuoso Edralin ay pinsan ni General Antonio Luna, ay may dugong bayani talaga ang ating former President Ferdinand E. Marcos. So, same pa rin. Okay. Militant follower of General Aglifay. And yan guys, isipin nyo, 1899 witnessed the murder of General Luna, killed by a close friend of Emilio Aguinaldo. So guys, si Don Fructuoso, yan, Edralin ng Sarat, Ilocos Norte, pinsan niya yan, si General Antonio Luna, at nasaksihan niya yung pagpatay sa murder kaya General Luna ng isang kaibigan niyan ni Emilio Aguinaldo. At ito si Don Fructuoso ay namatay sa edad na 60 years old. Okay guys, no? So ang topic natin guys, ulitin po natin. Ang ating topic po is bakit karapat-dapat si Pangulong Ferdinand E. Marcos na mahimlay sa libingan ng mga bayani, at ano ang basihan natin na walang matibay na basihan yang si Mr. Sana All na yan na ipahukay ang libingan ng ating mahal na Ferdinand Edralin Marcos. Kasi ipakikita natin kung ano yung reason, nag-iisang reason guys, bakit karapat-dapat na mahimlay si Ferdinand E. Marcos doon sa libingan ng mga bayani. So, lipat tayo. Okay. Ferdinand Edralin Marcos, siblings, mga kapatid ni Ferdinand Marcos. So, kita natin kanina, ang kanyang parents ay si Don Mariano Marcos E. Rubio, at ang kanyang nanay si Doña Josefa Edralin E. Kitulio. So, ito naman yung mga kapatid. Yan. So, meron siyang
isang kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae na sad to say, wala na po sila dito sa mundo. Si Pacifico Marcos, Elizabeth Marcos Quillon at si Fortuna Marcos Barba. So proceed tayo guys. Okay, Ferdinand Marcos background and achievements. Okay, guys yan. Age of 16, became a rifle and pistol champion. 16 years old guys. Magaling ng bumaril ang ating Pangulong Ferdinand E. Marcos. So sino nagturo sa kanya? Babalikan natin guys. Balikan natin ngayon kung sino nagturo sa kanya. Yan. Si Don Fructuoso Edralin. Lolo's boy pala to. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yan. So, attended School of Law in late 1930s at saan guys? UP. Okay. Sa UP siya nag-aaral guys. Si Ferdinand E. Marcos. Nag-aaral ng abugas siya sa Universidad ng Pilipinas. Yan. And naging controversial yung ganyan, yung edad niya sa kabataan niya. Yan, sa binata. Hindi natin malaman dahilan kung bakit nagawa niya. Yan. Tried an assassination doon sa kalaban ng tatay niya sa politika noong 1933. So imagine, 1917, September 11, pinanganak si Pangulong Marcos. 1933, no 1933 nagawa niya yung bagay na yan, pero yan ay pinagbayaran niya. At noong 1939 niya na find guilty siya at nakulong siya noong 1939. Pero ito yung twist guys, daming twist no. 1 taon after niya makulong, pinagtanggol niya yung sarili niya guys. Pinagtanggol niya at siya ay naakwit. At siya ay naging magaling na abogado nung panahon ng World War II. Bakit kanyo? Bakit siya naging magaling na abogado? Imagine nyo, nakakulong, nag-aaral, nagtutuloy ng aral ng abogado habang nakakulong. At ito lang naman yung nakuha niyang grade sa bar exam. Nakakahiya. Mr. Sana All. Kita mo yan? 98.1. Pero, siyempre, patayin na nga si Ferdinand E. Marcos, ginagawa nyo pa ng issue. Siyempre, nung buhay pa siya, dahil nga siya ay nakakulong, at nakakuha siya ng kanyang kataas sa isang bar exam. So, marami pa rin ang nagduda na nandaya daw. Diba? So, ginawa, pinatawag siya, at pinag-retake siya ng exam. So, lahat naman yung sinagot niya, and guess what? Same as doon sa kanyang grado na nakuha. Same as sa mga recital na mga sinasabi sa kanya during the classes. So, even maski si Manuel L. Quezon, the former President Manuel S. Quezon, was impressed kay Pangulong Ferdinand E. Marcos sa katalinuhan, guys. So, sana all matalino. Sipin mo, magulang, parehas honor student sa Philippine Normal University. Diba? Ang mga ancestor, diba? O yan, ayan na, sagot to. Sana all, ayan na yung sagot to. Bakit karapat dapat ang Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na mahimlay sa libingan ng mga bayani? Babasahin ko ha. Became a lieutenant of guerrilla troops at the age of 25 and got 28 Valor Medals for defending Bataan during World War II. So, ulitin natin. Ano po ang kailangan para mailibing ka sa libingan ng mga bayani? Ikaw dapat ay nagtatanggol sa ating bayan, sundalo or kawal. So, sino po si Ferdinand Marcos? Siya po ay lieutenant noong 1944
halos magbuwis ng buhay sa giyera sa Bataan. At yan po ay pinatunayan mismo ni General Douglas MacArthur. No? So, ibig sabihin, Kiko, hindi mo nasaksihan yung kabayanihan ni Ferdinand Marcos, gawa nung wala ka pa naman during that time. At kung ewan ko na lang sa'yo, yung General Douglas MacArthur, nandun to sa history. I'll be back. Diba? Yun, siya ang nagkikwento sa kabutihan, sa kagalingan ni Ferdinand Marcos, na kundi dahil kay Ferdinand Marcos, 3 months ahead na sakop na ng Japanese Empire ang Bataan. Okay. No, so yun, no? Tigil na yung pambobola sa mga bata, ha? Okay? Yan. Speaking of World War II, okay, General MacArthur told Captain Jameson to validate the talisman of Ferdinand E. Marcos. So guys, ano ba yung talisman? No? Ano ba yung storya dito sa talisman na to? So yun, yung talisman pala, yan yung anting-anting or amulet na pinaniniwalaan na pag-aari ni General Gregorio Aglipay. So balikan natin guys. Ancestors and parents ni President Ferdinand E. Marcos ay militant follower ni General Gregorio Aglipay. Okay, so connected, no? Okay. And paano napunta naman kay Ferdinand Marcos yung talisman na pinapa-double check pa ni General MacArthur kay Captain Jameson? Sino ba to si Captain Jameson? Si Captain Jameson yung nagdala ng mga arsenals, ng mga bala, ammunitions na backup ng US para sa World War II. So, yun. So, hindi naman siguro magsasinungaling si General MacArthur, no? At yung sinasabi nga ng General MacArthur na puntahan mo, validate mo si Ferdinand E. Marcos. So, ibig sabihin talagang nakipaglaban sa gera si Ferdinand E. Marcos. Okay. So, sagot ulit yun dun sa tanong, no? Bakit nasa libingan ng bayani? Okay. Ang Edralin family ay great follower ng mga Aglipay Church at ang auntie or tiyahin ni Ferdinand E. Marcos na si Doña Antonia nagbigay ng lupain excuse, bigay ng lupain para sa Aglipay Church, diba? At ito na nga, sabi ng legend ng mga istorya na sa lahat naman ng mga loyalties, lahat ng mga ginawa ng mga pamilya Edralin at Marcos sa kay General Gregorio Aglipay, bago mamatay ay ibinigay kay Ferdinand E. Marcos yung sinasabing talisman or anting-anting. Easy lang. Hindi ko sinasabi na ito ay fact. Kaya sinasabi ko ito ay legend at ito ay galing sa libro. At ang nagsasabi nito at nagpapa-verify itong si General MacArthur. So hindi ko naman pwedeng sabihin na fake news din to si General Douglas MacArthur. 'Di ba? So yun. May anting-anting daw si General Aglipay na naipamana kay Ferdinand E. Marcos. At hindi po yan kwento, ha. Yan po ay galing dito sa libro na to. Yan. Sa sinulat ni Harold Spence na Marcos of the Philippines. Okay, hindi ko po yan gawa-gawa, guys. So, hindi ko gawa-gawa ito. Itong mga nakasulat na to, hindi po to gawa-gawa. Ito ay summarize lang, guys. Okay. So, yun. Talisman. Is it a fact or a legend? So, ibig sabihin, ito ba ay fact? Ito ba ay pawang katotohanan? O ito ay kwento lamang? Okay. Aglipay soldiers. Sila yung nagkikwento na ilang beses na daw during the time sa bundok, sa kabundukan. Siyempre guys, militante. Alam naman natin yan, doon talaga sa bundok. Ang kalaban natin, kung hindi cholera, malaria. So, ilang beses na daw dumanas at nakaranas ng kamatayan itong si General Gregorio Aglipay ayon doon sa kanyang mga sundalo. At ang ginagawa nila, hinahanap daw nila itong amulet na to. Ang sabi nila, yung amulet na to is gawa sa kahoy na may silver. At pag nakuha nila sa bulsa ni General Aglipay, nilalagay sa baso na may mainit na tubig. Yun ang pinapainom sa kanya. At nagugulat na lang sila guys.
na ito daw si General Aglipay ay biglang babalik sa buhay sa pagkamulat. So, yun ay istorya nila. Dahil sila naman yung nakaabot dun eh. Okay? At meron pa isang kwento yan. Hindi ko na naisulat dito. May kwento dyan na ayon din to sa libro ha. Andito rin to guys. Pag nakahanap kayo ng libro na to, maganda to, basahin nyo. Okay. Nasa sabungan daw si General Gregorio Aglipay sa isang barangay nang siya ay makorner nitong mga sundalong Amerikano upang siya ay arestuhin at bigla na lang siyang naglaho na parang bula. So yun ay ayon na naman sa legend or sa mga kwento. Pero yun ay nakalagay dun sa libro. Gaya nga nung yung isang santa at yung isang bayani na nabaril sa airport. Lagi nila sinasabi, ginagawang bayani, So, nilalagay nila sa libro. Pero yung kabayanihan ng Pangulong Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, never natin makikita. Kahit sa Google, tinatago nila. Okay. Same as the stories ng mga guerrillas sa Bataan. Ito naman yung mga guerrilla, mga sundalo na pinamunuan, guys. Pinamunuan ni Lieutenant Ferdinand Edralin Marcos during the World War II. Sinasabi nila na hinihipo nila guys. Hinihipo nila yung likod ni Ferdinand E. Marcos kasi nandun nakatago yung amulet o yung anting-anting. At kung sino daw yung hihipo dun guys, makakabalik sa misyon. At yung mga hindi naniniwala, hindi na nakakabalik ng misyon. Hindi ulit kwento yan guys ha. Galing ulit yan dito sa libro guys. Yan, yung mga libro na yan guys. Yun. Galing yan dun. Okay. So yun, war veterans told in 1944, Ferdinand E. Marcos was declared dead during the Battle of Bataan. But suddenly, he came back to life after a few moments. So guys, yan. Yan yung kumalat na istorya noong 1944. Guys, 1944 World War II. Kumalat yan guys. Yung istorya na yan na nakaabot pa sa mga general ng mga US Army. Tulad ni General Douglas MacArthur at pinapa-confirm nila yan. So, naging interesado sila doon guys. At paano natin papabulaanan yun? Na nung isingit ko na guys, 1961, congressman si Pangulong Ferdinand E. Marcos at ang kanyang asawa na si First Lady Imelda Romualdez Marcos, nakatira sila sa San Juan City, San Juan, Manila dati yan. Okay, nagpapaparty sila dun. 1961 dumating si Douglas MacArthur upang mag-courtesy call lang kay Ferdinand E. Marcos at mga musta at patunayan na itong tao na to, si Ferdinand Edralin Marcos, ay isang war veteran at malaki ang naiambag sa gera sa Battle of Bataan. Dahil kung hindi dahil kay Marcos, mismo si General Douglas MacArthur ang nagsabi na 3 months ahead nasakop na ang Bataan ng mga Hapon. So hindi po kami nagkwento niya na si General Douglas MacArthur po. At ang nagsulat po, Amerikano, si Hartzell Spence mismo, na isa ding writer noong World War II. Okay. And that's the time, 1944, when General MacArthur told the stories to every American soldier who will go to the war in the Philippines. Hindi kami nagmarites ha. Si General MacArthur yan guys ha. Sana all ha. Hindi kami gumawa ng istorya niyan ha. Mismo nagpatunay niyan yung isang general. Magiting na general ng Amerika. May agimat man o wala, hindi yun yung punto ng ating vlog. Dapat natin pagbasihan kung bakit nararapat si Ferdinand Edralin Marcos na mahimlay sa libingan ng mga bayani. So ito naman talaga yung point ng vlog natin. Sinasagot lang natin yung protesta nitong si Mr. Sana All na ipauhukay yung libingan ni Ferdinand E. Marcos na nakalibing doon sa libingan ng mga bayani. So ito, clear na clear naman yung sagot ng Mr. Sana All. 28 medals na nakuha
sa pakikipaglaban sa bataan ng World War II, 1944. Pinatotohanan niya ni General MacArthur at ni Captain Jameson. Yan. At 1944, after 17 years, binisita ni Douglas MacArthur itong si Ferdinand E. Marcos at ang kanyang wife na si Imelda Marcos, Romualdez Marcos, doon sa kanilang bahay sa San Juan, at nag-courtesy call sila sa kaya former president na nung panahon na yun is congressman pa lang na si Ferdinand E. Marcos. So yun. Okay, ito dagdag na lang to guys, no. So yung sagot lang talaga doon is bayani ang ating former president. Hindi basihan kung siya ay naging presidente, hindi na basihan kung siya ay naging magaling na abogado at naging top notcher sa bar exam, hindi rin basihan kung ang pamilya niya ay mayaman na simula nung siya ay pumasok sa politika, kung bakit siya nakahimlay doon sa libingan ng mga bayani. So ito lang yung sagot guys, 28 medals of valor, medal valors na nakuha niya doon sa pakikipaglaban sa Battle of Bataan noong World War II. So, wag na natin pakahabaan guys. Maging clear sa mga manonood, i-share nyo ng i-share. Kasi ito guys, lagi nilang pinapalabas na bakit daw ililibing doon ng isang diktador na presidente na nagnakaw sa loob ng 20 years. Sinasabi lagi ng dilawan yan at nitong ni Mr. Sana All na hindi naman yun yung reason bakit nakalibing si Ferdinand E. Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Kaya siya nakalibing doon dahil siya ay isang bayani, isang kawal ng hukbong sandahan ng Pilipinas na nakipaglaban sa mga Hapon noong World War II. So sana yan clear naman sa iyo Mr. Sana All. At sana all clear din po sa mga millennials. At huwag idadawit yung salitang diktador doon sa pagkakalibing sa libingan ng mga bayani. Kasi hindi po yun ang reason kung bakit naipalibing ang Pangulong Ferdinand E. Marcos sa kanyang tamang libingan noong panahon ng Pangulong Duterte. Ipinatupad lang ng ating mahal na presidenteng si Rodrigo Duterte kung ano yung tama at kung ano yung nararapat para sa isang bayani na halos magbuwis ng buhay, at pinatotohanan ni General MacArthur. General MacArthur ang nagpatotoo guys. Kaya wag mo na kaming kulitin, Kiko. Okay, additional na lang to. May dugong bayani talaga. Kasi 'di ba lolo niya nga si Proctusio Edralin ay pinsang buo ni General Antonio Luna. Kalaunan, alam nyo na ginawa guys. Trinaydor din ng kapwa Pilipino. So doon natin tatapusin yung vlog, no? So isang bayani, ang trumaydor lang ay kapwa Pilipino. Okay. Former great President Ferdinand Edralin Marcos deserves to be rested in libingan ng mga bayani. Sana po maging klaro, no guys? So, mahaba man yung pinag-usapan natin, pero ang importante guys, maiksi lang yung sagot. At kung tatanungin kayo ng mga tao, bakit doon nakalibing si Ferdinand Marcos? Kasi siya ay war veteran at siya ay nakatanggap ng 28 medals. At dyan ay pinatotohanan ni General Douglas MacArthur. So guys, hopefully may natutunan po kayo sa ating vlog, and sana po sa mga susunod na magiging vlogs ko is mag-like, share, and subscribe po tayo. At ipakalat po na hindi po ako Marcos apologist. Wala po akong natatanggap sa mga Marcos. Pero ako po ay humahanga sa kanyang mga nagawa. At ito po ay aking sinaliksik. So, hindi po ako Marcos apologist, at isa po itong reason kung bakit ako po ay sumusuporta kay BBM or kay Bongbong Marcos. Kasi nga, yung kanyang ama ay napakagaling na presidente. At siyempre, sino pa bang pipiliin ko? 'Di ba? Hindi yung anak, yung successor. At marami pa po tayong iba vlog about kay Ferdinand Edralin Marcos, guys. So,
natapos na po tayo doon sa kanyang pagiging bayani at yung kanyang yung kanyang biography nung siya ay pinanganak at yung pag-aaral niya. So sa susunod na vlog na po natin ay tutungo tayo doon naman guys sa kanyang political career at kung ano po yung kanyang mga nagawa sa Pilipinas for 20 years. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo guys. After this vlog, mga ilang days, magbablog na po ako doon naman sa political career naman po ng ating former great President Ferdinand Edradin Marcos. So guys, see you on my next vlog. Please like, share, and subscribe. Kags TV.